Bituin, ano kaya ang dapat kong gawin? Tanong ni Ligaya sa kaibigan habang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. 5 taon na kaming magkasintahan ni Diego, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako inaalok ng kasal. Ni hindi nga niya ako tinatanong kung gusto ko ng magkaanak. Hindi rin kami nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng tahimik at maayos na buhay bilang mag-asawa. Bituin, ano bang gagawin ko? Gusto ko talaga siyang pakasalan, dagdag pa niya, habang pilit na itinatago ang lungkot at pagkabahala sa kanyang boses. Malapit nang mag-30 si Ligaya sa loob ng 2 buwan, at nararamdaman niyang nauubos na ang oras para sa kanya. Gusto na niyang magkapamilya at higit sa lahat, magkaroon ng anak. Ngunit tila ba walang balak si Diego na gawin itong realidad. Habang abala si Bituin sa pagkain ng tuyo na isinasawsaw sa suka, tumingin ito kay Ligaya at bahagyang nagtaas ng kilay. Abay, ewan ko sa'yo. Ano bang ginagawa niyo ni Diego sa relasyon niyo? 5 taon na kayong magkasintahan, malapit ka nang mag-30, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinusuko ang bataan mo sa kanya. Mahal mo naman siya, hindi ba? Tanong nito, kasabay ng pagsubo ng tuyo. Napabuntong hininga si Ligaya. Yun na nga eh, mahal ko nga si Diego. Kaya nga gusto ko na siyang mag-propose sa akin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Abay, hindi ko alam. Baka perlas ng silangan ang kailangan para pumasok sa kokote ni Diego na pakasalan ka, sagot ni Bituin na may halong biro, habang akmang isusubo ang natitirang tuyo. Ngunit bago pa man niya may subo ito, hinayla ni Ligaya ang kamay ng kaibigan. Ano ba, kumakain ang tao eh, reklamo ni Bituin habang nakakunot ang noo. Bituin naman, ulo na nga lang sinisip-sip mo pa, sagot ni Ligaya na may halong inis. Ganoon talaga kapag ulo, dapat sinisip-sip at hindi pinapalampas ang sarap, sagot ni Bituin habang tumatawa. May kabuluhan itong wika, bastos ka talaga, ang sagwa ng bunganga mo, sabi ni Ligaya habang napapailing at bahagyang tumatawa. Ano ka ba? Wala akong sinasabing masama ha. Ikaw lang ang may mali siya kung mag-isip, natatawang sagot ni Bituin. Napabuntong hininga ulit si Ligaya. Bituin, ibibigay ko na ba? Tanong niya nang may alinlangan, na ang tinutukoy ay ang kanyang pagkababae. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasing plano mo sa kabirhenan mo? Ibuburo mo na lang ba hanggang tumanda ka? Ang kunat na siguro niyan no? 30 anyos ka na pero hindi pa nadiligan, pang-aasal ni Bituin na sinabayan ng pag-irap ni Ligaya. Pero Bituin, kapag binigay ko ba, pakakasalan na ba niya ako? Tanong ni Ligaya na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam. Tingnan mo nga ako, binigay ko ang katawan ko kay Carlos dahil mahal ko siya, pero iniwan din ako. Nauna pa ngang magloko eh. Pero iba naman kayo ni Diego sa amin ni Carlos. Kayo, 5 taon na, habang kami ni Carlos, 5 araw lang. Pero Bituin, gusto ko namang ibigay kay Diego to eh, pero nag-aalinlangan ako. Parang mas maganda kung kasal muna bago ganoon, hindi ba? Tanong ni Ligaya habang tila ba naghahanap ng kasiguraduhan mula sa kaibigan. Hay nako, Ligaya, tigilan mo nga ako sa mga tanong mong ganyan, sagot ni Bituin habang bahagyang tumatawa. Ang totoo, takot ka lang ba mukha kasi iniisip mong masakit, hindi ba? Masakit ba talaga iyon? Inosenteng tanong ni Ligaya, na tila ba hindi pa rin makapaniwala sa ideya kahit nasa edad 30 na siya. Ligaya, sagwa mo. 30 ka na pero inosente ka pa rin sa mga bagay na yan. Oo, masakit talaga kapag first time. Pero alam mo, masakit lang sa simula. Kalaunan, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko, sagot ni Bituin na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Baka iyon na lang ang kulang para mahimasmasan ang jowa mo. Malay mo, yun lang pala ang hinihintay niya para maisip na pakasalan ka. Napabuntong hininga si Ligaya. Pero seryoso, Bituin. Paano kung hindi ko pa rin makuha ang proposal ni Diego kahit ibigay ko na ang sarili ko? Paano kung hindi siya ang tamang tao para sa akin? Tanong niya habang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sa kabila ng kanyang mga tanong, alam niyang nais niyang magpakasal at magkaroon ng pamilya kasama si Diego. Sa tagal ng kanilang relasyon, hindi na niya nakikita ang sarili na magkakagusto pa sa iba. Kinagabihan, nagkita ang magkasintahan sa bahay ni Ligaya. Magkaharap silang nakaupo sa sala, ngunit tila ba nasa malayo ang isip ni Ligaya habang nagsasalita si Diego. Ligaya, nakikinig ka ba? Tanong ni Diego, na tila naiinis na dahil kanina pa siya nagsasalita ngunit hindi siya pinapansin ng kasintahan.
Ano nga iyon, Diego? Tanong ni Ligaya, na pilit binabalik ang kanyang atensyon. Kailan mo ibibigay sa akin yan? Matagal na akong naghihintay na ipagkatiwala mo sa akin ang sarili mo, pero parang hindi mo pa rin ako pinagkakalooban. May duda ka ba sa relasyon natin? Diretsahang tanong ng binata. Hindi naman sa ganun, Diego. Siyempre, wala akong duda sa'yo. Pero, gusto ko lang kasi napakasalan mo muna ako bago ko ito ibigay. Alam mo na, gusto ko lang na sigurado ako na ikaw ang makakasama ko habang buhay, mahinahong paliwanag ni Ligaya. Di pakasal kung pakasalan, sagot ni Diego na ikinagulat ni Ligaya. Sa totoo lang, hindi niya sinasadyang sabihin iyon, ngunit napilit siya ng sitwasyon. Talaga, pakakasalan mo na ako, Diego? Tanong ni Ligaya na halos hindi makapaniwala. Kitang-kita ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Oo, pakasal tayo, sagot ni Diego, kahit sa loob-loob niya ay hindi pa siya handang magpakasal. Ang nais lang niya ay makuha ang katawan ni Ligaya, lalo na't 5 taon na silang magkasama. Ang saya ko, Diego. Dream come true ito para sa akin. Maraming salamat, masayang sigaw ni Ligaya habang mahigpit na niyakap ang kasintahan at pinuno ng halik ang kanyang mukha. Dito ka lang ha, pupuntahan ko muna si Tinay, palam ni Ligaya, na agad tumakbo papunta sa bahay ng kaibigan. Samantala, naiwan si Diego sa sala, napapahilamos sa sariling mukha habang iniisip kung paano niya babawiin ang kanyang sinabi. Sa kabilang banda, halos lumulundag sa tuwa si Ligaya habang papunta sa bahay ni Bituin. Bituin, tawag niya sa kaibigan, na halos marinig ng buong barangay ang kanyang sigaw. Lumabas si Bituin mula sa kanyang kwarto, nagtataka sa sigaw ng kaibigan. Ligaya, Diyos ko, akala ko may sunog. Ano ba't parang ang saya-saya mo? Anong balita? Tanong nito habang nakatingin kay Ligaya. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng kaibigan at hinayla ito paupo. Bituin, makinig ka. May magandang balita ako. Pakakasalan na ako ni Diego, masayang sigaw niya. Congratulations! Ikakasal ka na. Ang laki-laki mong bruha ka, sagot ni Bituin, sabay yakap sa kaibigan. Ano? Naibigay mo na ba? Ang alin? Ang bataan, sagot ni Ligaya, sabay iling. Ay honey, hindi na ako makapaghintay. Ligaya, samahan mo ako bukas para asikasuhin ang mga papeles mo, ha? Sabi ni Bituin, na agad namang sinang-ayunan ni Ligaya. Kinabukasan, nagtungo ang magkaibigan sa City Hall upang kumuha ng CENOMAR. Ngunit nang makita ni Ligaya ang dokumentong nakuha niya, halos hindi siya makapaniwala. Ano to? Hindi maaari, sambit niya habang paulit-ulit na tinitingnan ng papel. Ligaya, ano ba? Nahihilo na ako sa'yo. Akin na nga, sabi ni Bituin, sabay agaw sa dokumento. Binasa niya ito at hindi rin makapaniwala. Ligaya, kasal ka na. Sino si Raven? Kailan pa ito nangyari? At bakit hindi mo ito alam? Bituin, hindi ko rin alam. Hindi ko nga kilala kung sino si Raven. Paano na ang kasal ko kay Diego? Paano na ang buhay ko? Umiiyak na sagot ni Ligaya. Alam mo, Ligaya, ang mabuti pa'y tumayo ka dyan at hanapin natin kung sino si Raven. Kailangan nating malaman kung bakit siya ang asawa mo at paano ito nangyari. Sa totoo lang, ang laki ng katangahan mo dito, wika ni Bituin habang nakatingin ng seryoso sa kaibigan. Samantala, si Ligaya naman ay gulong-gulo ang isipan, tila ba gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Kahit anong pilit niyang alalahanin kung sino si Raven, wala siyang mahagilap sa kanyang alaala. Dahil hindi nila alam kung sino si Raven at kung saan ito matatagpuan, nagdesisyon silang magsagawa ng masusing pagsasaliksik tungkol kay Amihan Reyes Santos. Nang makita nila ang mga impormasyon, napakagatlabi si Bituin sa kanyang natuklasan. Oh my God, Ligaya, tingnan mo ito. Ganito kagwapo ang asawa mo. Hay nako, iwan mo na si Diego. Mas at mas papa ito. Nakakapaglaway. Ang gwapo niya sobra, parang half Latino. Isang tingin pa lang, pak na, kinikilig na sabi ni Bituin habang hawak ang cellphone. Ngunit binatukan lang siya ni Ligaya, na tila hindi natutuwa sa kanyang reaksyon. Maghunos dili ka nga, Bituin. Mahal ko si Diego, siya lang ang pangarap ko, at kahit anong mangyari, nais kong makausap ang Raven na yun, buong loob na sagot ni Ligaya. Sa isip niya, ang tanging mahalaga ay ang kasal niya kay Diego.
Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal namin dahil lang sa isang hindi kilalang lalaki. Ligaya, paano mo naman siya makakausap? Mukhang mayamang papa ito. Tingnan mo sa search natin, isang hotel tycoon. Ang lawak ng negosyo niya, abot hanggang ibang bansa. Ligaya, baka kapag nag-amok tayo sa lalaking ito, ipapatay pa tayo, takot na sabi ni Bituin habang kinakagat ang kanyang kuko. Matapang namang tumingin si Ligaya sa kaibigan. Siya ang papatayin ko, Bituin. Hindi ako papayag na sirain niya ang kasal ko kay Diego dahil lang sa kanya, mariing sagot niya. Napatingin si Bituin sa kanya nang may halong takot at pagtataka. Bituin, bakit ganyan ka makatitig? Ano bang iniisip mo? Tanong ni Ligaya, na tila ba hindi mapakali. Ligaya, sa sitwasyon ng Sinomar mo, kasal ka na sa isang tycoon. Baka naman kagaya ka ng mga napapanood natin sa pelikula, baka isa kang nawawalang prinsesa, sagot ni Bituin na may halong biro. Malabo, lumabas ako sa kipay ng yumao kong ina at galing ako sa batutan ng yumao kong ama, kaya imposible, sagot ni Ligaya, na tila ba tinatapos na ang usapan. Bakit ka naging kasal? Hindi kaya may utang ka sa lalaking ito, tanong pa ni Bituin. Wala akong utang kahit kanino. Tama na ang pantasya mo, Bituin. Ang mahalaga ngayon ay hanapin natin si Raven. Malaki ang atraso niya sa akin. Kapag nakita ko siya, papagalitan ko talaga siya ng buo at malutong, mariing sabi ni Ligaya, na ikinangiwi na lamang ni Bituin. Sa mga sumunod na araw, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili sa harap ng isang matayog na gusali, handa nang harapin si Raven. Mga miss, bawal po kayong pumasok dito sa building na ito. Hindi po namin pinahihintulutan ang mga kagaya nyo na basta-basta na lang pumapasok, magalang ngunit matigas na sabi ng guard sa kanila. Napataas ang kilay ni Bituin, tila ba nahahamak sila sa sinabi ng gwardiya. Hoy, mamang guard, kung makapagsalita ka, parang hindi kami tao. Bakit bawal ba kaming pumasok dito? May kailangan lang naman kaming kausapin sa loob. Tsaka empleyado kami rito, mataray na sagot ni Bituin, na halatang nagsisinungaling. Patanjin na lang po ng ID, sagot ng guard, na ikinatahimik ng dalawa. Wala silang dalang ID at halatang nagsisinungaling lamang. Manong guard, hindi po kami empleyado rito, pero may nais lang kaming kausapin, mahinahong sabi ni Ligaya. Ma'am, pasensya na po, pero hindi talaga pwede. Kailangan niyo pong magbigay ng valid na dahilan para kayo papasukin. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, mahinahong paliwanag ng gwardiya. Biglang naalala ni Ligaya ang Sinomar na dala niya. Baka maaari niya itong gamitin upang makapasok. Ito po, pwede po ba? Tanong ni Ligaya habang iniabot ang Sinomar sa gwardiya. Binasa ito ng gwardiya, at biglang nagbago ang ekspresyon nito. Mabilis itong yumuko, halatang nagkamali sa kanyang ginawa. Pasensya na po, Mrs. Montel-Lucas. Hindi ko po alam na kayo pala ang asawa ng aming CEO. Patawad po sa aking kapabayaan, magalang na sabi ng gwardiya. Napatingin si Ligaya kay Bituin, na halatang nagulat din. I know that you will come to see me, my dearest wife. Isang baritonong boses ang narinig nila mula sa likuran. Ngunit hindi nila pinansin iyon hanggang sa bumukas ang malalaking pintuan. Halos lahat ng empleyado ay naglinya upang magbigay pugay sa paparating na lalaki. Napalingon sina Ligaya at Bituin. Siya nga, tama. Ipaliwanag mo nga ito, galit na sabi ni Ligaya. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sasabihin, bigla siyang siniil ng halik ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata, at tila ba nanghina ang kanyang mga tuhod. Samantala, si Bituin naman ay naiwan na nakanganga, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang swerte, sana ako din isang kiss naman dyan para sa akin. Wika ni Bituin sa kanyang isipan at hinihiling na sana'y may halik din siya mula sa gwapong Amihan Reyes Santos. Ang kapal ng pagmumukha mo para halikan, muli niyang nasabi sabay taas ng kanyang kamay sa ere upang sampelan ang lalaki ngunit agad nitong nahawakan ang kanyang kamay at sa muli ay inangkin nito ang kanyang mga labes sa pagkakataong ito ay mas diin at mas matagal ang mga halik nito para sa kanya. Dahan-daang inilalayo ng binata ang kanyang mukha mula sa dalaga at ninisihan ito ng napakapangit sa inis at nais na niyang magliyab sa galit. Una ay naging asawa siya nito at hindi niya alam at ikalawa ay hinahalikan siya nito ng walang palamang masaklap pa ay hindi lang isang beses kundi 2 beses pa.
Inilapit ng binata ang kaniyang bibig sa tenga ng dalaga sa marahang bumulong, "Don't dare to talk again because if you do I won't fail to kiss you more even to make a romance with you in front of my employees. Kung gusto mo akong makausap behave and don't be talkative better act like my real wife." Mapagbagong sambit sa kanya sabay kabig nito sa kanyang bewang ng sobrang higpit iniharap siya nito sa maraming tao at pilit nang umiti si Ligaya sa mga ito hindi niya alam kung ano ang nais ng binata sa kanya kaya kailangan niya itong makausap ng maayos at masinsinan. Dinala sila ng binata sa loob ng office nito at kasalukuyang nakaupo ito sa CEO desk habang si Ligaya naman ay nakatayo sa harapan ng binata hawak-hawak ang dala niyang sinumar. "I know that one day you will come to see me Miss Remedios or Mrs. Montel Lucas," saad ng binata sabay ngisi na siyang ikinapikon ni Ligaya gwapo ito pero hindi siya natutuwa sa kagwapuhan nito hindi kilig ang nararamdaman niya kung nag-uumapaw na inis. "Gusto ko ng divorce hindi ako nagpakasal sa'yo at kung ano man ang kalokohan may huwag mo akong idamay alam mo bang sinisira mo ang buhay ko maging ang kasal matagal ko ng pinapangarap. Hindi natin kilala ang isa't isa, at higit sa lahat, ay hindi natin mahal ang isa't isa. Kaya itigil na natin itong kalokohan na to. Ibigay mo sa akin ang divorce na hinihingi ko ngayon din," demanda niya rito. Ngunit ang mukha ng binata ay walang pinapakitang kahit konting pagsang-ayon, bagkus ay pinagdaop nito ang dalawa nitong kamay na parabang sinasala nito ng mabuti ang mga katagang narinig nito mula sa bibig ng dalaga, sabay iling. "You can't divorce me, Ligaya," malamig at malateritoryal nitong wika na siyang ikinasalubong ng dalawang kilay ng dalaga. "Ano? Bakit hindi?" Mahina niyang bulalas sa binata. Wala siyang yam na babae at wala siyang ari-arian, pero ano bang pakay nito sa kanya? "You heard me clearly. Hindi mo ako pwedeng i-divorce. At tama ka, Ligaya, hindi natin kilala ang isa't isa, pero type na kita since that night. But it doesn't mean na you are special to me. That night, nagkaroon kayo ng one-night stand." Ligaya, bulalas ni Bituin habang kinikilig pa rin ito sa dalaga. Masamang tinapunan siya ng dalaga ng tingin, dahilan upang tumahimik ito. "Sabihin mo nga sa akin, ano bang nagawa ko sa'yo? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako tinatali ng ganito? Isa lang akong dukha sa tabi-tabi at walang silbi para sa inyong mga mayayaman. Kaya wala kang dahilan para pahirapan ako ng ganito," aniya rito at inihilig ng binata ang kanyang likuran sa kanyang silid at pinag-aaksayahan ka nga ng gabing yun upang hindi mo maalala ang mga nangyari. "Poor baby girl," saad ng lalaki at nanlaki ang mga mata ni Ligaya sa mga sinabi nito. "May nangyari ba talaga sa aming dalawa?" Kinakabahan niyang tanong sa kanyang sarili. Ngunit kahit anong pilit niya sa pagbusisi sa kanyang alaala ay wala siyang natatandaang ibinigay niya ang kanyang sarili dito. Pero sabi ng binata na nasa kanyang harapan ay lasing siya ng mga gabing yun. Napakagat si Ligaya ng labi at malakas na ikinuyom ang kanyang mga kamay. May isip nga bang one-night stand ang nangyari? Ibig sabihin, hindi sira ang magiging first romance ko. Nanlulumo niyang tanong sa kanyang isipan at lakas loob na nagsalita, "Ikaw at ako, may nangyari ba?" Diretsahan niyang wika rito sabay humagalpak sa tao si Raven na animoy nakikiliti. Nang makontento sa kanyang pagtawa ay seryoso nitong tinignan ng dalaga para bang nagpalit ito ng ano. "Let me clear this to you, yes, I'm a playboy, and even more than that. Maraming mga babae na ang humiga sa kama ko pero hindi ka kabilang doon. Nothing happened between us, Ligaya. Noong gabing yun ay nasa club ka at nilulunod ang sarili mo sa alak. It happened na nandoon din ako sa club na yun para maghanap ng magiging asawa. I saw you in a deep of tears kaya't natipuhan kita dahil batid kong madali kitang makukuha. Tinabihan kita sa mesa mo at kinausap. Langgo ka na sa alak and you told me everything about the death of your parents. Sabi mo mahirap ka at ni konting pera ay wala ka para ipalibing ang mga magulang mo. Sa sobrang gulo ng utak mo dahil sa pera ay kinuwento mo sa akin lahat. So, we made an agreement, 100,000 for you para resolbahin ang problema mo sa mga magulang mo in exchange, you will be my wife legally," siwalat ng lalaki sa kanya. At dahil doon ay isa-isa niyang naalala ang lahat. Hindi niya lubos na aalala ang gabing kasunduan pero isa lang ang malinaw sa kanya, ang lalaking nasa harap pala niya ang dahilan kung bakit naipalibing niya ang kanyang mga magulang. Ang lahat ng tulong para sa kanya galing sa unknown na tao ay mula pala dito, pero ikakasal na ako sa lalaking mahal ko. May paraan ba?
May maaari ba akong gawin para mapawalang bisa ang kasal natin? Maawa ka naman sa akin. Ito ang pangarap ko kasama ang lalaking mahal ko kaya pakiusap, makipag-divorce ka na sa akin, pakiusap niya rito ngunit muling umiling ang lalaki. No, mariin itong sambit. Hindi ka pwedeng makipag-divorce sa akin because I need our marriage para mapanatili ang mana ko and I don't care about your feelings and even about your boyfriend. Asawa kita sa papel, ang kasunduan ay kasunduan, dugtong nito. Ngunit hindi kayang mawala ni Ligaya si Diego mula sa kanya. Kaya lumuhad siya sa harapan ng binata, makipag-divorce ka sa akin. Pakiusap, ibabalik ko ang pera mo, makipaghiwalay ka lang sa akin o kung may ibang paraan man ay gagawin ko, palayain mo lang ako, aniya na para siyang hibang upang huwag lang mawala sa kanyang boyfriend. There's no way for your freedom, give me a child, saad nito na ikinmal-agad ng mga mata ni Ligaya. Ano? Kalokohan. Hindi ako papayag. Then be my wife for your entire life. Isa pa, you should not come here para sa divorce na nais mo. Pwede ka sanang pumunta sa bahay ko or sa kondo ko, huwag lang dito sa building ko dahil sa ginawa mong ito ay nakarating na ito sa mga magulang ko. Kilala ka na nila hindi lang sa papel at ng lahat kaya there's no more way para tumakas mula sa akin. Mamayang gabi, umuwi ka na sa bahay nating dalawa, aniya. Ano? Mamayang gabi. Hindi pwede. Mahal ko si Diego at kapag nalaman niyang umuwi ako sa bahay ng ibang lalaki tiyak na iiwan niya ako. Kung ano man yang binabalak mo ay hindi ako papayag, mariin niyang tutol dito. Kung ganun, makapalang mukha mo, ganun ba? Matapos mong gamitin ang pera ko sa naging kasunduan natin ay babaliwalain mo na ako. No way, mahalaga sa akin ang mana ko kaya sa ayaw at sa gusto mo, you have to stay in my house, you have to do your part. Mamili ka, act as my wife sa harapan ng maraming tao at sa mga magulang ko to keep your dearest Diego or I will set a date sa boyfriend mo at ako na ang magsasabi sa kanya that you are already married to me. Pananakot nito sa dalaga at hindi nakapagsalita ang dalaga at padubog itong napawaw. Habang binabaybay ni Ligaya ang daan palabas sa building ng binata ay hindi niya mapigil ang manggigil. Hay naku bituin, kung may dala lang sana akong kutsilyo, sinaksak ko na sa tagiliran ng lalaking walang puso na yon. Gwapo nga pero manhid, wala siyang kasing manhid. Para siyang isang yelong nanlalamig at walang maramdaman, gigil na gigil niyang wika sa kaibigan. Ligaya, hindi mo ba naisip ang gwapo kaya niya? Ang hot niya at sobrang hangkang datinggan, titig pa lang niya'y ulam na. Nakakainggit ka nga Ligaya. Akalain mo yun, may asawa kang mayaman at pogi, sagot nito sa kaibigan at inirapan siya nito ng mata. Hindi ako makapaniwala bituin, ako ang kaibigan mo pero parang hindi ko nararamdaman na kaibigan kita ngayon. Nakita mo ba ang lalaking yun? Hindi siya mapagmahal. Ang mahal niya yung mamanahin lang niya at wala akong pakialam kung saksakan pa siya ng gwapo, nang gagalaitin niyang wika at kulang na lang ay sabunutan na niya ang kanyang sarili. Pag-iling-iling buhok ng makauwi ay agad na kinausap ni Ligaya ang kanyang boyfriend, Diego, at tungkol sa kasal pala, pwede bang atagal-tagal muna nating dalawa kasi, mabuti nga, mas mainam. Agad na putol nito sa nais sanang sabihin ni Ligaya sa kanya na siyang ipinagtaka ng dalaga dahil sa tono nito ay parang hindi ito nasasabik na pakasalan siya. Diego, bakit parang masaya ka pa na matatagalan tayong magpakasal? Hindi ka ba nasasabik na pakasalan ako? Tanong niya rito at umiling-iling si Diego. Hindi sa ganun. Siyempre, wala pa akong sapat na pera at ipon upang pakasalan ka kaya mas mabuting matatagalan muna tayong dalawa tungkol sa kasal na gusto mo. Palusot nito kahit ang totoo ay wala talaga itong balak na pakasalan ang dalaga. Matagal na silang dalawa ni Ligaya pero hindi siya kontento rito. Nilapitan ni Ligaya ang kanyang nobyo at niyakap ito mula sa likuran, huwag kang mag-alala, tutulungan naman kita sa gusto natin sa kasal, sa ngayon ay magtatrabaho muna ako, palusot niya rito upang hindi malaman ni Diego na uuwi siya sa bahay ni Raven. Ayaw niyang malaman ni Diego ang kanyang gagawin dahil tiyak niyang iiwanan siya nito nang walang kabog-abog. Sa mga sumunod na araw ay umuwi na si Ligaya sa pamamahay ni Raven. Labag man sa kanyang loob ay kailangan niya itong gawin. Sa pananatili ni Ligaya sa pamamahay ng binata ay pinagbuti niya ang kanyang pagiging asawa rito ngunit hindi rin niya ito tinigilan sa pangungulit na mag-file ng divorce sa kanya.
Ngunit matigas ang binata na siyang ikinakalat niya ay ang pagiging mabait at maalaga rito ang paraan upang mahaplos ang puso nito dahil sa awa sa kanya upang mag-file ito ng divorce. Ngunit nagkamali siya, puputi na lang siguro ang uwak sa kanyang inaasam. Gayunpaman ay pinapanatili pa rin niya ang kanyang kabaitan dito. Kasalukuyang pababa pa lamang ang binatang si Raven sa hagdan nang makalanghap ito ng masarap na amoy ng kape. Sinundan niya ang amoy na iyon at dinala siya nito sa mesa kung saan abala si Ligaya sa paghahanda ng pagkain at kape para sa 2 tao. Isinandal niya ang kanyang katawan sa pader at pinagkrus ang kanyang 2 kamay at palihim na pinagmamasdan ng dalaga. Palagi itong ginagawa ni Ligaya sa kanya at ni isang tao'y walang gumawa ng ganon sa kanya sa loob ng mahabang taon. Wala rin siyang mga kasambahay sa loob ng kanyang pamamahay at mag-isa lang siyang naninirahan sa mansyon habang ang kanyang mga magulang naman ay nasa States at doon na namumuhay ng mapayapa. May edad na ang kanyang mama at papa at wala nang ginagawa ang mga ito kundi ang magpahinga habang siya ay nasa Pinas at mag-isang pinapalago ang kanilang negosyo. Sa pananatili ni Ligaya sa kanyang mansyon ay may saya siyang nararamdaman at isa sa kasayahan na iyon ay ang asarin ito. Are you enjoying being a wife of a handsome billionaire, Ligaya? Wika ni Raven mula sa likuran ni Ligaya. Agad na nagsalubong ang 2 kilay ng dalaga nang marinig ang boses na yun. Ang binata ni 1 minuto'y hindi ako nag-e-enjoy sa mga ginagawa kong yunong hayop ka, nang gigigil niyang wika sa kanyang isipan at kinalma ang kanyang sarili. Hinarap niya ang binata na may peking iti sa mga labi, umupo ka ni Raven. Gumising talaga ako ng maaga upang ipaghanda ta sa'yo. Anito sa napakalambing na tinig kahit ang totoo ay gusto na niyang bunutin ang buhok nito sa ilong. What a greatest fake smile. Magpakabait ka man sa akin, Ligaya. I won't file a divorce papers para sa kalayaan mo. Kailangan kong makuha ang mana ko and so I need you ta. If you want to play a game then I play for you, saad niya sa kanyang isipan habang nakatitig sa peking iti ng dalaga. Tumayo siya ng maayos at tinitigan ng malamlam ang dalaga mula ulo hanggang paa. Nang maramdaman ni Ligaya ang kakaibang titig ng binata sa kanya ay nagbigay ito ng hindi maintindihang pakiramdam sa kanya. Gayunpaman ay hindi siya nagpaapekto ngunit ganun na lang ang kanyang kaba nang inihahakbang nito ang mga paa nito papalapit sa kanya. Huminto ito sa tapat niya at hinawakan ito ang kanyang baba at saka binating, Ligaya, do you know what, napag-isip-isip ko that you deserve a reward dahil inaalagaan mo ako sa bawat araw kaya ibibigay ko sa'yo ito. Malamyos na wika ng lalaki at nanlaki ang mga mata ni Ligaya nang halikan siya nito sa gilid ng kanyang labi. Kay bilis ng pagtibok ng kanyang puso at halos hindi siya makahinga. Nang ilayo ni Raven ang kanyang mukha mula sa dalaga ay napatawa siya ng tipid matapos matunghayan ng dalaga na tila ba ay natameme ito at walang masabi. Do you like it? Should I do it every day like we are a real couple? Mapaglaro na wika nito sa dalaga tsaka umupo sa silya habang si Ligaya naman ay natutulala pa rin sa ginawa ni Raven. Ang halik nito ay parabang may ibang daloy ng kuryente sa kanyang. Ilang beses na siyang hinalikan ni Diego pero hindi siya nakaramdam ng parehong sensasyon gaya ng hatid ni Raven sa kanya. Bumuga si Ligaya ng napakaraming hangin upang kontrolin ang kanyang utak at emosyon. Nilinggan niya ang binata. Tinitigan ito ng napakaseryoso, pinaglalaroan ba ako ng loko na ta? Hanggang kailan ba ako magtitiis sa poder nito? Nakakainis na, aniya sa kanyang isipan habang si Raven naman ay hinigop na ang kanyang kape. Nang matikman ito ay napabuga ang binata, Ligaya, is this how you make a coffee? Mapait kaya siguro natatagalan ang boyfriend mong mag-propose sa'yo dahil ultimo kape hindi ka marunong magtimpla, reklamo nito sa kanya at napangisi ang dalaga. Alam mo kasi nakakapagod din maging mabait sa'yo. Ang tagal mong mag-file ng divorce sa akin at inaamag na ako rito sa pamamahay mo. Hindi lang mapait yan, may lason din yan, pananakot niya rito tsaka inirapan mga mata. How dare you, nanggigigil na wika ni Raven sa dalaga at dinilaan lang siya ni Ligaya na animoy nagwagi siya ngayong araw at napawaw ang binata. Kinagabihan ay maagang umuwi si Raven sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya na-excite na umuwi dahil ang laman ng kanyang isipan ay makakita ng tiyempo upang asarin ang dalaga. Habang si Ligaya naman ay abala sa kanyang silid sa pag-file ng kanyang mga damit nang muffle ang lahat ay napagtanto niyang kulang ang kanyang kagamitan. Bakit walang itim na bra ko? Naiwan ko ata sa sala.
Aniya sa kanyang isipan sabay dali-daling bumaba ng hagdan upang balikan ang naiwan niyang bra ngunit sa pagbaba niya ay agad na namutla ang kanyang mga labi nang makitang hawak ni Raven ang kanyang bra. Halos tunawin sa hiya si Ligaya at kulang na lang ay magpakain na siya sa lupa upang maiwasan ang nakakahiyang pangyayari sa buhay niya. Ibinandera ni Raven ang kanyang bras sa ere habang nakangising nakatitig sa kanya. "Is this yours?" Wika nito sa namumulang dalaga. Naiwan ko eh." Nahihiya niyang wika at hindi niya alam kung paano makiusap sa binata na ibalik na ang kanyang bra. Sa dinami-rami ba naman ang pwedeng maiwan, bakit ang bra pa niya? "Pwede bang akin na yung bra ko?" Dugtong niya rito ngunit hindi siya pinansin ng binata bagkus ay tinitigan nito ang bra tsaka dalawang kamay itong hinawakan. "Ang liit naman ng bra mo, does it mean maliit din ang dibdib mo?" Naku, kabahan ka na madalas sa mga babaeng may maliit na dibdib siyang iniiwan at saka bakit kapag gumagamit nito halos wala naman yang laman, parang baby bra lang pang 12 anyos ata ito. Feel yun itong wika sa dalaga tsaka sinukat ang bra nito sa sarili niyang dibdib. "Mas malaki pa yata ang dibdib ko kumpara sa dibdib mo. What a poor thing, I wonder kung papaano may enjoy ng magiging asawa mo ang ganyang kalaking dibdib." Pangaasar nito sa dalaga na siyang ikinapikon ni Ligaya. "Ano bang paki mo sa dibdib ko? Bra ko ang kukunin ko at hindi ang opinyon mo." Asar niyang wika rito. "Akin na nga yan." Dugtong niya at madali ang inagaw ang bra mula sa lalaki ngunit mabilis si Raven itinaas nito ang bra ni Ligaya sa ere upang pahirapan ng dalaga. "Not that easy baby. Ibibigay ko lang to sa'yo kung magugustuhan ko kung paano ka makiusap sa akin." Pilyo nitong saad sa dalaga. Tinitigan siya ng may buong panunuri ni Ligaya at nang mapagtanto ng dalaga na hindi talaga ito ibibigay ni Raven sa kanya ay bahagya siyang lumayo. Ayaw niyang sumunod sa nais nito ngunit kailangan niyang makuha ang bra. "Raven, ibalik mo na sa akin yung bra ko, please." Masuyo niya ang wika rito labagman sa kanyang kalooban ay pinilit niya ang kanyang sariling ibigay rito ang gusto nito. Umiling ang binata at hindi nito nagustuhan ang kanyang salita. "No, hindi ganyan. Pwede bang mas dagdagan mo pa ng konting feelings?" "Tama, konting feelings pa, konting yung tono pa ng pakikiusap." Mapaglarong sambit nito sa dalaga na siya namang sinunod ni Ligaya. "Raven, please ibalik mo na sa akin ang BR ko." Mas pinalambot ng malakas sa Raven na animoy sayang-saya ito. "Okay na ba? Akin na." Apuran ng dalaga at saka hinablat ang kanyang bra ngunit sa huli-muli ay inilayo ito ni Raven. "Baby, kulang pa, hindi pa ako masaya." Ito sa dalaga at hinawakan ang braso nito tsaka pinaupo sa sopa. "I want to hear something good from you. Gusto ko sabihin mo sa akin na please master give me my BR." Nagigiliw nitong wika sa dalaga at enjoy na enjoy ito sa pakikipaglaro kay Ligaya. Siya ang nakakalamang kaya siya ang may hawak ng laro. Mabagsik namang nagsalubong ang dalawang kilay ni Ligaya sa inis. Dahil namumuro na ang binata sa laro na ito, kung kanina ay pwede pa niya itong palampasin. Ngunit ngayon ay malaking hindi na. Padubog siyang tumayo mula sa sofa at piko na pikong tinitigan ng lalaki sa mga mata. "Che, please, master mong mukha mo. Kung ayaw mong ibigay sa akin yung bra, pues, saw na yan ha. Isuot mo, isukat mo, amuyin mo pa bago ka matulog o kaya sabon mo. Tutal gusto mo naman ng bra, pakuluan mo. Ha, lagain mo, kainin mo." Piko na piko nitong wika sa lalaki sabay walkout. Habang si Raven naman ay abot langit ang kanyang saya na matunghayan ang pagkapika ng dalaga. Kasalukuyang nasa silid ngayon si Raven at mag-isang umiinom ng kanyang wine sa veranda. Sa gitna ng kanyang pag-e-enjoy ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang itsura ng dalaga. Agad siyang napangisi nang muling bumalik sa kanyang utak ang nakangusong labi ni Ligaya kanina. "She's damn cute while pouting her lips." Aniya sa kanyang isipan na may kilig sa kanyang mga ngiti. Isinandal niya ang kanyang likod sa pader at patuloy na ngumiti habang inaalala ang mukha ng dalaga. Ang totoo ay wala siyang balak na pahirapan ang dalaga, talagang nag-e-enjoy lang siya sa mukha nito, lalo na kapag napipikon ito. Habang sa kabilang banda naman ay panay ang pagkagat ng mga labi ni Ligaya, at hanggang ngayon ay inis na inis pa rin siya sa binata. Lahat ng kanyang inis ay ibinaling niya sa hawak niyang unan. Walang hiya, ang sarap hilaitan ng leeg. Ang sarap kurot-kurutin hanggang sa mamaga ang buo niyang katawan. Galit na galit ako. Ang sarap niyang sakalin hanggang sa mawalan siya ng hininga, napipikon niyang wika sabay walkout dahil sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig, kalabisan ito para sa kanyang damdamin.
Walang mapaglagyan ng sakit sa kanyang puso. Sa labis na kabiguan, hindi niya sukat akalain ang taong minahal niya ng buo ay hindi pala siya mahal. Sa haba ng taon ng matapat niyang pagmamahal dito, ay matagal na rin pala siyang niloloko nito. Ang buong akala niyang kasal ay hindi na pala mangyayari dahil sa bigat ng kanyang damdamin, ay nagpa siya si Ligaya na tumungga ng alak habang naglalakad sa kalsada. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya. Ang mahalaga ay mabawasan kahit konti ang pait at sakit na lumulukob sa kanyang puso. Habang sa kabilang banda naman, ay binabaybay ni Raven ang daan pauwi. Maulan ang panahon ngunit hindi niya iyon alintana. Ang kanyang utak at puso ay excited na muling makita ang mukha ng dalaga. I wonder kung ano ang mga sasabihin niya sa akin mamaya. I'm sure piken na iyong sa akin ngayon. Tiyak na nakanguso na naman ang bibig nun. Baka samalin pa ako, natatawa niyang wika sa sarili habang iniisip ang itsura ng dalaga. Ngunit sa kanyang pagbaybay sa daan, may nahagip siyang isang babaeng nakatayo sa gilid ng poste habang nakatingala ito sa langit at basang-basa na ito sa ulan. Ligaya, bigkas niya sa kanyang isipan nang makilala ito. Itinabi niya ang kanyang kotse at agarang bumaba mula rito upang lapitan ang dalaga na walang pakialam sa ulan. Ligaya, why are you here? Tanong niya rito at agad niyang napansin ang hawak nitong alak. God, nagiinom ka sa gilid ng daan. Alam mo bang pwede kang mapahamak sa ginagawa mo? Nag-aalala niyang wika at hinawakan ito sa kamay. Ngunit agad itong binawi ni Ligaya. Ano bang pakialam mo? Wala ka namang pakialam sa akin eh. Umalis ka na at pabayaan mo ako. Aniya rito at kumunat ang noo ni Raven. Ano bang problema mo, Ligaya? Bakit mo nilulunod ang sarili mo sa alak at ulan? Okay, if I went too far kaninang umaga, I'm sorry. Hindi ko intensyon na saktan ka ng ganito. I just love to see you irritated. Gusto ko lang makita na naiinis ka sa akin dahil pakiramdam ko ay buong araw akong laman ng isip mo kapag ganoon. Namamahay ka sa utak ko, sa puso ko. You make me smile without any reason. Nababaliw na nga siguro ako eh. Every time na uuwi ako ay sabik akong makita ka, sabik akong umuwi dahil alam kong nandoon ka, pagtatapat niya rito. Ngunit nginisihan lang siya nito ng payak. Wow, ano yan, pagmamahal eh wala kang ang pakialam ni konti sa akin. Ang kailangan mo lang naman ay iyong mana mo. Kung wala ako sa buhay mo ay wala ka ring mana. Ginagamit mo lang ako. Para kang si Diego. Ginamit niya lang ang pagmamahal ko para lokohin ako. Ano ba kasing mali sa akin? Bakit ako napaglalaroan ng mundo? Kung ayaw niyo sa akin, edi huwag. Huwag lang sanang ganito, yung pinapaikot-ikot lang ako ng lahat. Hagulhol niya sa harapan ng binata at bawat luha niya'y inaagos ng ulan. So it's about that guy. Iyon pala, let's go, umuwi na tayo, demanda niya sa dalaga sabay binuhat ito papuntang kotse. Ano ba? Bitawan mo ako, Raven. Pabayaan mo na ako, palag ni Ligaya. Ngunit isinalampak lang siya nito sa loob ng kotse. Agad ring pumasok si Raven sa kanyang sasakyan at iniuwi ang dalaga. Habang nasa biyahe ay panay ang iyak ni Ligaya hanggang sa marating na nila ang mansyon. Bakit mo pa ako iniuwi rito? Wala na akong kailangan saw. Hindi ko na kailangan ng divorce papers galing saw. Walang emosyon niyang sambit at nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata. Iniuwi kita because I care. Aniya nito at matuloy siyang tinitigan ng dalaga. You care. Oo, you care sa mana mo at hindi sa akin. Iyan ang totoo. I care for you, Ligaya. I care for you because you are my wife. Wife. Oo, asawa mo ako sa papel. Pero kagaya ni Diego, ay hindi mo rin ako mahal. Iyon ang problema saw. Ligaya, puro ka Diego, puro ka siya. Wala kang ibang inisip kundi si Diego lang. Puro Diego, Diego, Diego. Siya na lang ang lahat na parabang siya lang ang may kakayahan na mahalin ka na parang siya lang ang pahihintulutan mong magmahal sa'yo. And what about me, Ligaya? Ha, what about me? Saad nito sa dalaga. Ano, naguguluhang bigkas ni Ligaya dahil hindi niya kayang maintindihan kung ano ang eksaktong pinapahiwatig ni Raven sa kanya. Hindi mo maintindihan, hindi ba? Because you are blinded sa pagmamahal mo kay Diego. Ako iyong kasama mo pero sira mo nang nasa isip mo ito. Ako, nag-gusto ka pero hindi mo napapansin dahil puro ka siya lang. Teka nga, Raven,
Huwag mo nga akong lokohin dahil noon pa man ay sinabi mo sa akin na hindi mo ako mahal at anong tingin mo sa akin. Loko. Isa ba akong loko na basta-basta na lang kukuha ng magiging asawa ko without any feelings? Ligaya, tingin mo ba magagawa akong maghintay hanggang sa dumating ang panahon na hanapin mo ako kung hindi kita mahal? Mahal kita Ligaya, noon pa man. You make my heart beat so fast. Hindi sa club kita unang nakita. Kalalapag lang ng eroplano ko noon nang mapansin kita. Sinundan kita at nais kong kausapin ka pero hindi ako makahanap ng tiyempo. The moment I first saw you, alam kong ikaw na ang gusto ko, ikaw ang babaeng nais ko. I can't let you get away from me Ligaya. You disturb my silent heart. Kaya lihim kitang pinasundan pero may boyfriend ka na. But that doesn't stop me from owning you. Patuloy pa rin kitang pinasundan hanggang sa finally nakausap na rin kita sa kaba, I need a woman. Yes, na magagamit ko para samahan ako at ang pagkakataon na iyon ay ginamit ko para makuha ka. The deal happened at pagkatapos ay patuloy pa rin kitang pinasundan at hinintay kong pagkakataong hanapin mo ako. I don't want to file a divorce para sa dahil nais kong ikaw ang maging asawa ko ng ganap at totoo. Ligaya, inaasar kita dahil gusto kong mapansin mo ako. Iyan ang dahilan, pagtatapat niya rito habang si Ligaya naman ay tila nawala ang kanyang kalasinggan nang marinig ang seryosong pagtatapat ni Raven sa kanya. Mahal mo ako, hindi makapaniwala niyang wika habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa binata. Ayaw mong maniwala, hindi ba? Dahil puro ka Diego. But if you want me to prove my feelings for you, ay patutunayan ko iyan sa iyo ngayon mismo. Aniya nito sa dalaga sabay kinabig ang bewang nito at agresibong hinalikan at inangkin ang mga labi nito. Ngunit mabilis na kumawala si Ligaya mula sa bisig ng lalaki sabay malakas itong sinampal. Anong karapatan mong halikan ako? Wala kang karapatan, Raven. Meron, Ligaya. And that's because I'm your husband, saad nito at muling inangkin ang mga labi ng dalaga. Sa unay todo ang pagpalag ni Ligaya sa mga halik ni Raven para sa kanya. Ngunit kalaunan ay wala na siyang ibang nararamdaman kundi ang init ng kanyang katawan. Bawat halik ni Raven ay nanunuot sa kanyang kaluluwa mula laman hanggang kalamnan. Ang halik nito ay tila nakikiusap na tugunan at tanggapin hanggang sa sumuko na ang kanyang katawan rito at kusang pinaubaya ang kanyang katawan sa binata na siyang labis niyang ipinagtataka ni Diego na nobyo niya sa loob ng mahabang taon ay hindi niya nagawang ipagkatiwala ang kanyang sarili, ngunit kay Raven, ang bilis niyang isinuko ang kanyang puso at katawan rito. Nang lumalim ang bawat halik, naramdaman na lang ni Ligaya na kapwa wala na silang saplot at sa loob pa ng kotse nila ito ginawa. Gayunpaman, ay tuluyan ng tinangay ang kanilang pag-iisip at sumayaw sa daloy ng init na nabuo sa kanilang katawan. Ang gabi ni Ligaya at Raven ay naging espesyal na pangyayari. Sa gitna ng gabi ay nagising si Raven habang nakasandal sa kanyang braso ang babaeng kanyang inangkin. Sinilayan niya ang mukha nitong mahimbing na natutulog at simple siyang napangiti tsaka hinalikan ito sa noo. Bahagyang gumalaw si Ligaya at humalukip-kip sa kilikili niya na siyang lubos na nagpaligaya sa puso ng binata. Nang makabalik sa mahimbing na pagkakatulog ay binuhat ni Raven si Ligaya at dinala na sa kanyang kwarto upang makatulog ito ng maayos. Nang makarating sa kwarto ay inilapag niya ang dalaga sa kama. Ngunit sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ni Ligaya ay muling naakit si Raven na ang kinin ng dalaga dahil sa kama niya ay nanatili ang kahubere ni Ligaya at kitang-kita niya ang alindog nito. Mariin niyang inihilamos ang kanyang kamay sa sariling mukha, ngunit hindi niya nakayanan ang bugso ng kanyang katawan at muling hinalikan ang leeg ng dalaga habang si Ligaya naman ay unti-unting nagising sa makulit na labing naglalakbay sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at natunghayan niya si Raven na nasa kanyang ibabaw. Raven, bulalas niya nang makita ang binatang tila ay uhaw na uhaw. Ligaya, I can't get enough of you. I want you more, saad ng binata at muli nitong inangkin ang dalaga sa ikalawang pagkakataon sa isang gabi. Kinaumagahan ay nagising na si Ligaya at agad siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang katawan. Nais niyang bumangon pero ang bigat ng kanyang katawan at masama ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, ay pinilit niyang bumangon mula sa kama. Masakit ang kanyang gitnang bahagi at paika-ika siya kung maglakad. Bumaba siya ng hagdan at nagtungo sa kusina upang magtimpla na ng kape, ngunit agad na naaga ng kanyang atensyon ang isang umuusok na basong naglalaman ng kape. Sa gilid nito ay may sulat na nakalakip. Kinuha niya ito at binuksan.
I enjoyed it last night. I'm happy to know that I'm the first man for you. I love you and smile with my coffee, saad sa sulat. Dahil sa simpleng sulat ay napangiti si Ligaya. Nabigyan ng sigla ang kanyang puso dahil sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klaseng pagtrato na ni minsan sa kanyang dating boyfriend ay hindi niya naranasan. Gayunpaman, dahil sa first time itong maranasan ni Ligaya, ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Bituin at pinapunta ito sa mansyon. At ngayon ay kasalukuyang nag-uusap na ang dalawa. Oh, bruha ka. Ano bang sasabihin mo at pinalipad mo ako rito sa mansyon ng hangkin ni papa mo? Anong latest? Dahil ako, may latest. Si Diego mo, nakabuntis, pag-uulat nito sa kaibigan. Ngunit nagtaka lang ito dahil ni konting pagkagulat ay wala si Ligaya. Ay, ano, wala lang. Deadma lang. Sabi ko, nakabuntis ang boyfriend mo, hindi ka man lang ba magugulat o iiyak? Tak ang saad nito sa kaibigan habang nakataas ang isang kilay nito. Ngunit nanatiling walang imik si Ligaya. So, alam mo na. Kung alam ko na, anong rason mo? Bakit mo pa ako pinapunta dito, dugtong nito? Ilang segundo bago ito sumagot, Bituin, ganito pa lang ang pakiramdam nun, no? Masakit pala at para akong lalagnatin, aniya sa kaibigan. Mabilis na nanlaki ang bibig ni Bituin nang makuha kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanya. Oh my, ang ibig mong sabihin ba ay nadiligan ka na? Namulaklak na ba ang rosas mo sa wakas after 30 years? Nagkatinginan. Sino? Kanino? Don't tell me it's Diego, ha? Hindi si Diego. You mean si Hunky de Papa ang nakona sa'yo. Nakakainggit ka, Mare. Uy, kwento mo naman kung paano nangyari. Masarap ba siya, Tommy? Nanggigigil nitong oso sa kaibigan at masaya siya para rito dahil ang lalaking gusto niya para sa kaibigan ang nakakuha rito. Manahimik ka nga, Bituin. Hindi naman tungkol dyan ang nais kong pag-usapan sa gusto ko ring malaman kung anong hulma ng katawan ng papa mo. Bako-bako siguro ang katawan nun sa tigas, saad nito at inirapan nito ni Ligaya. Ikaw talaga, Bituin, wala kang pinagbago. Pinapunta kita rito dahil alam mo yun, may nangyari nga sa amin. Pero wala ata kaming relasyon. Wala may nangyari na sa inyo Ano yun? One night stand lang ba? Hindi ko alam. Basta sinabi niya sa akin na matagal na niya akong mahal. Yun lang, tsaka ganun na. Bituin, boyfriend ko na ba siya? Sira, bakit ako ang tinatanong mo di ba nga asawa ka na niya noon pa kaya ano pang iniisip mo? Hirit nito sa kanya at napaisip naman si Ligaya sa sinabi nito. Oo at kasal siya kay Raven pero ang kasal na yun ay hindi nga niya alam at may nangyari sa kanila kagabi pero walang pag-uusap. Lumipas pa ang mga linggo ay mas naging maalaga si Raven sa dalaga. Madalas ay may bulaklak itong dala para kay Ligaya. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay mas lalong nahulog ang loob ni Ligaya para dito. Aminin man niya o hindi ay batid niya sa kanyang sarili na mahal na niya ito. Ngunit sa loob ng ilang araw ay tila naging malamig sa kanya si Raven. Masyado itong maaga kung umalis at kung umuwi naman ay gabing-gabi na. Baka pagod lang siya sa trabaho. Mas mabuti siguro kung bisitahin ko siya sa office niya. Tama, ipagluluto ko siya ng paborito niyang ulam, aniya sa kanyang isipan at agad na nagluto. Nang may hain ng pagkain ay nakaramdam ng pagkahilo si Ligaya. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin hanggang sa nawalan siya ng malay. Habang sa kabilang banda naman ay kapapasok lang ni Raven sa loob ng mansyon. Agad niyang tinawag ang pangalan ng dalaga ngunit hindi ito sumasagot. Tinungo niya ang kusina at agad na bumalandra sa kanyang mga mata si Ligaya na nakahandusay sa sahig. Ligaya, nag-aalalang wika niya at mad-alien itong binuhat. Isinakay niya ito sa kanyang kotse at sinugod sa ospital. Matapos ang isang oras ay unti-unti nang nagkakamalay si Ligaya at ang una nitong mukhang nasal ayan ay ang mukha ni Raven. Ligaya, kumusta ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka na? Masama ang pakiramdam mo. Kung alam ko lang sana'y sana kin-cancel ko na ang mga meetings ko para alagaan ka. Ano ba kasing nangyari? Sunod-sunod nitong wika at masuyong hinaplos ang dalaga ang mukha nito. Tama na. Okay lang naman ako. Nakaramdam lang naman ako ng pagkahilo at hindi ko na alam ang nangyari. Paliwanag niya rito. Next time, tell me kung masama ang pakiramdam mo. Huwag mo akong pakabahin ng ganito, Ligaya. Ayoko nang umuwi at maabyutan kang walang malay.
It kills me. Pinag-alala mo ako ng husto, aniya rito at malamlam siyang tinitigan ng dalaga sa mga mata. Raven, salamat. Salamat sa lahat. Akala ko malamig ka at isang mapang-asar pero mali ako dahil ikaw ang taong nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako, na mahalaga ako. Raven, mahal kita. Taos puso niyang sambit rito at hinalikan nito ang kanyang kamay. It took you so long to say you love me too, but my wait is worth it. Mahal kita, ligaya. Mahal kita noon pa man, aniya sa dalaga sabay inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito at timang hahalikan niya ito nang biglaang pumasok ang doktor. Pasensya na sa abala. Pwede nyo na lang yang ituloy mamaya. For now, I want to congratulate both of you, saad ng doktor at buong pagtatakang napatitig si Ligaya dito. Congratulations ba? Bakit po? Anong meron? Well, congratulations dahil you are 4 weeks pregnant, Mrs. Iwinalat ng doktor at agad na nagkatinginan sina Ligaya at Raven na may saya sa kanilang mukha. Ma, magiging nanay na ako, aniya rito na may ngiti sa mga labi. Ma, magiging tatay na rin ako, tura naman ni Raven at mabilis na pinuno ng saya ang damdamin nito. Magiging tatay na ako, yes, magiging tatay na ako sa wakas. Sa wakas, sigaw niya sa loob ng kwarto at masayang-masaya naman si Ligaya habang nakikita ang binata na sobrang saya sa narinig nitong balita. Well, hahayaan ko na muna kayong magsaya. I better leave now pero tandaan, huwag masyadong mapagod dahil mahalaga si baby, saad ng doktor bago ito umalis. Nang makaalis ito ay masayang hinawakan ni Raven ang maliit na mukha ni Ligaya. I thought ako ang may surprise sa'yo pero baliktad pala. You surprised me. Ligaya. Thank you for carrying my child. Thank you for this beautiful surprise, aniya rito at gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Ligaya. Surprise. Anong surprise mo sa akin? Saad ni Rito at kinuha naman ni Raven ang singsing mula sa kanyang bulsa at inilahad ito kay Ligaya. I wake up so early and go home so late para makahanap ng singsing na babagay sa'yo. Our marriage is a trap that I made noon but I still want to propose sa'yo kahit asawa na kita. Nais kong pakasalan ka sa simbahan. Gusto kong pakasalan mo ako na naririnig ko ang oo mo. I want to give you the wedding and marriage that you deserve. Ligaya, now I sincerely ask you this question. Ligaya, will you marry me? Will you spend the rest of your life with me? Will you be my wife? Tanong nito sa kanya at napangiti si Ligaya at galak na tinitigan ang singsing na hawak nito. Ngayon lang niya naiintindihan kung bakit tila abala si Raven sa mga nakaraang araw ay dahil pala yun sa paghahanap nito ng singsing para sa kanya. Yes, Raven, yes, walang pagdadalawang isip niyang sambit at ang silid ay napuno ng sigla at saya. Ang kasal ng dalawa ay agad na idinaos. Ang kanilang marriage ay pinagpala ng mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Kasalukuyang nakatayo ngayon si Ligaya habang masayang nakatitig sa malaking picture frame ng wedding photo nila ni Raven. Habang tinititigan ang kanilang larawan ay mas lalo siyang sumasaya. Tunay nga na darating ang tamang tao sa buhay mo balang araw. Walang dapat madaliin dahil kusang darating ito sa buhay natin. Tama ngang sinasabi ng mga matatanda, kapag hindi ka pa komportable at kapag hindi pa buo ang iyong puso upang ipagkatiwala ang iyong sarili sa isang lalaki ay isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa ito ang lalaking para sa'yo dahil ang tunay na pag-ibig ay kusang ibibigay sa'yo ng Diyos at tadhana ng may basbas at yun ay tunay, aniya sa kanyang sarili at isang yakap ang lumukob mula sa kanyang likuran. Ano bang tinititigan mo dyan? Nagpapasalamat ka ba na isang gwapo ang naging asawa mo, hirit sa kanya ng kanyang asawa at siniil siya nito ng halik sa leeg? Hindi lang gwapo, macho na at mabait pa. Ang swerte ko sa naging asawa ko. Ang swerte ko sa'yo, mahal, masuyo niyang wika rito at hinalikan ito sa labi. Wakas.